Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan, yung inyong favorite Vice President, yung gagamitin daw niya ang kanyang posisyon, no? At power para po i-command, no? Yung tungkol sa baha. Nagmalaki ang tamilmilang po. Aga-aga naman, nakakabisit. Pagbalik galing Germany, no, nag-ala, can be a wrecking ball. I know in a wrecking ball. Nag-ala Miley Cyrus, nag-wrecking ball. Pero, siya ang narek. Siya ang tinamaan ng ball. Siya ang narek. Bakit? Wala pong kakampi. Ang kakampi niya lang, yung 16%. O, pakita ko ulit, Diaryo po dito yan, Asian Journal. More people back Marcos than Duterte. Oy! Wala na. 16% lang ang naniniwala sa'yo, yung mga taga Davao. Majority, wala na po. At majority ng mambabatas, wala na pong naniniwala sa kanila kasi puro kasinungalingan. Puro kasinungalingan, puro kasinungalingan. Sisigaw ng bangag-bangag, adik ang Pangulo. Tapos naglabas ng deepfake video, di ba? Naglabas ng isang pokpokin, yung pala, collateral damage lang ang Pangulo sa away nila ng kanyang ex-lover. Kung ano-anong pinagsasabi, wala. Naapula ka agad yung sunog, di ba? O ngayon, nag-iisip sila, ano ang next move ninyo? Ay, ilabas na natin si Ogre. Sino yung ogre? Di si Fiona. O ayun, sabi niya, di na ako ng DepEd. Ginawa ko ang lahat pero wala. Kasi nakita ko din po yung USB. Hindi ko naman alam gamitin yun. Dapat ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga competent leader. Pero hindi niya sinabing siya yun. Ang sinabi niya lang, tuturuan ko kayong mag-command. Ano ka? Ha? Hindi ka nga leader, mag-command ka. ano ang sabi dun sa movie, yung 10-part series ng Band of Brothers? Siguro napanood nyo na lahat yan. Diba? Yung anong episode ba yon? Yung Kurahi, yung part 3. Diba? Yung si Captain Sobel, yung nag-lead sa kanila na meron silang dry run na huhulihin yung German daw. Kaso, namali sila ng destinasyon. Na-late yung company nila dun sa meeting point. Paano? Hindi marunong magbasa ng mapa yung kapitan nila. Pero sa kapal ng mukha ng kapitan nila, ang gusto pa niyang ipa-court martial si Lieutenant Winters, yung kanyang right hand. Kasi daw hindi daw sumunod si Winters. Kasi si Winters ang nauna dun sa tagpuan. Biruin mo yung kapal ng mukha. Siya na ang nagkamali. Siya ang hindi marunong. Siya pa ang may ganang magpa-court martial nung right hand man niya. Ano ginawa? Ang gusto pala ni Winters, hindi. Gusto mo i-court martial mo ako, sabi niya. Ayaw niyang magbigay ng pangalan nung mga private na pwedeng maging collateral damage dun sa mali niya. Anong sabi ni Winters? Hindi, I'm gonna stand by my man. Sabi niya, kung gusto mo i-court martial mo ako, and then court martial ni Riz. Anong ginawa nung mga loyal kay Winters? Ni-resign nila yung commissionship nilang mga sarhento. Nagalit yung pinaka si Kernel. Panoorin nyo, ang ganda. Ganon din si Tamilmil. Nagbakasyon sa Germany, kung anong ginawa doon, pagbalik para siyang wrecking ball, siya na nga ang mali, siya pa ang nagmamalaki. O ngayon, sinoplak-soplak niya, di ba? Yung sa baha, nirereklamo niya. Nung mayor daw siya, 30 ang namatay. Gago, kasalanan ng Pangulong BBM? Kasalanan ng Kongreso yon nung mayor ka? Di ba kasalanan ng tatay mo? Kasalanan mo! Tanga ka Nagmalaki. O ngayon, kala niya maraming aayon sa kanya. Tingnan nyo, sampal nyo sa mukha ng mga DD shit. 16% lang kayo.
Wala na kayong magic. Wala na. Iniwan na kayo ni Merlin. Wala na ring movie si Harry Potter kaya wala ng magic. Mga gunggong ng mga DD shit. Ha? Eto pa, bago natin puntahan to. Kasi siya ang topic natin eh. Yung tungkol sa isang dating kaalyado niya, yung dumipensa sa kanya sa DepEd budget niya. Ngayon po, wala na. She turned her back to her. Ayoko na sa'yo. Kumbaga sabi nung sponsor niya, sino ang pipiliin ko? Eh di pinili niyang administrasyon, eh kasi gago tong Duterte. Gusto pa lang maupo bilang presidente, tapos magsasabi, tuturoan ko kayo paano magkuman. Weh! Weh! Ang laki ng mata ko, Ilora. Weh! Nagmalaki pa, nagmaruning, wala ka ngang nagawa sa DepEd. Tapos sasabihin mo, tuturuan ko kayo paano magkuman. Weh! Weh! Di ba mga kababayan, tangina? Dito. Tapos yung survey. Papakita ko sa inyo, tuwang-tuwa yung mga yung mga animal na mga supporter nila, tuwang-tuwa. Tapos isama natin si Harry Roque. Mukhang ano talaga. Ganun na rin to. Krong, krong. Krong, krong. Heyo, heyo. Heyo-heyo daw. Heyo-heyo. Ano yung heyo-heyo? Mahabang kwento na lang. Saka na lang yun. O, eto po mga kababayan. Shout out na lang po lahat sa inyo para hindi na humaba. O, tingnan nyo muna yan. Ha? Yung social weather stations survey. O, ganyan. Kita nyo, mga DD shit. Gaano kalaki ang binagsak ninyo? O, kawawa naman kayo. Bye-bye. Ha? Bye-bye. Pero tuwang-tuwa pa rin kayo kasi daw nasa 44 pa rin daw siya. Mataas pa rin daw yung bilang niya kay presidente. Hindi nila naintindihan, tulad nung sabi ko sa LS ko, sa isang vlog ko, na pag ganito kayo, pabagsak kayo, pabuluso kayo. Ha? Ito pa, tingnan ninyo, ayan, satisfaction rate ni Sara, nag-go down sa far away. Nag-go down sa far away, Metro Manila, ha? Balance Luzon, Visayas, Mindanao, on the red line, on the red arrow. Anong ikinatutuwa ng mga supporter ng mga gunggong na yan? Ha? Ano ang sabi ng Impact Leadership? The biggest loser. Ang laki niya eh. Biro mo naman si Fiona, ang laki nun eh. Di ba ogre yun? The biggest loser. Sara's net satisfaction rating declines all across all region. Tignan ninyo. Ay, hindi ko na babasahin. Alam na alam nyo naman yan. Pero yung mga tanga na mga DD shit, hindi po alam yan. For your benefit, mga DD shit, basahin nyo yan, ha. Kung ano man, sisihin nyo yung mga dyaryo. Mga dyaryo kasama po dyan. Anong sabi dito? Salamat po. From, we deserve better, to, you deserve it. Tignan ninyo. VP Sara's net satisfaction drops in second quarter of 2024. Ano ngayon ang kinatutuwa nyo? Who is the biggest loser? Sara Duterte, the designated takas, the wrecking ball. Pero ang sinira niya yung sarili niya at yung kanyang political career. Ang pinalalabas ng kanyang mga kampo ay siya pa daw ang biggest winner. Tapos sabi niya, dapat yung survey bagong pro Philippines ka ba? Di ang laki ng binabayad mo. Hindi niya alam yung SWS survey na yan is non-commission. Baka hindi mo pa alam yung ibig sabihin ng non-commission sa commission. Hindi ko nasasabihin dito. Magbasa kayo, mag-research kayo, mga DD shit kayo. Di ba? Ngayon, mga kababayan, sa DepEd, galing-galing eh. Di ba sinasabi na siya daw ang top performing cabinet member? Top performing pala siya? Bakit nag-resign ng DepEd? Yung ibig sabihin, baka siya ang nagbabayad ng survey. Alam na alam niya eh.
Binanggit niya nahuhuli sa sariling bibig ang palaka. Di ba sabi niya, ngayon lang ako nakarinig ng pro Marcos o pro Duterte na survey. Di ang laki na binabayad mo pala doon. Dapat ang survey pro Philippines. Hindi niya mabanggit. O di ba nahuli siya? Panoorin niyo isang video natin. Nandoon, sinabi niya. Di ba? Bitter siya doon sa survey kasi nga bagsak siya Ibig sabihin hindi siya nakapagbayad. Ibig sabihin hindi na nabayaran yung SWS. Sabi nga ng SWS, non-commission. Di ba? Walang nag-commission na politiko, walang nagbayad, mga gagong didishit. Yan, sinabi ko na sa inyo, ha? Pero siya, pag nanalo ang Marcos sa survey, ay binayaran yan. Kasi gawain niya Nakikita nyo, unang-unang nahuhuli sa mga bibig, parang si Talakito Kuroke. Sa kadaldalan, hindi mo na iniisip ang sinasabi, ayun nahuli. Nagbabayad sila. Kaya pala yung mga survey na top performing siya, malamang bayad ng kampo niya. Yung ba? O di umano. Tanong lang. Di ba lalong-lalo na isang survey firm dyan, ha? Kakampi niya. Tiyak yun, gagawa ng paraan yun. Naku, kailangan nating makabawi. Iangat natin si Tamilmil, ang laki ng binagsak. Minus 19 points. Di ba? Tama, mali. Nagbabayad pala si Tamilmil para sa kanyang approval and performance rating. Tatanong lang. Kung top performing, ano to? Bakit nag-resign? Mamaya malalaman nyo. Basahin muna natin tong sinabi ni Representative Janet Garin at ni Representative Pami Zamora. If there were issues during BP Sara's tenure as DepEd Secretary, why didn't she raise them when she had the power to make changes? If there was mismanagement, it's time to own up to it and work on real solutions, not just criticize from the sidelines. DepEd had the resources, yet we saw little improvement in key areas like education, quality, and infrastructure. Tapos sasabihin ng survey, top performing cabinet member. Di ba? Bogus, panloloko. Kitang-kita nyo yung mga mambabatas. Nakita nila. Tayo rin nakita natin, kaya nga nag-resign, hindi niya kaya. Mamaya sasabihin natin, sinabi na niya to. Para papaalalahanan natin siya na yung survey mo, baka may nagbayad din para pagandahin ang imahe mo. Na ang utot mo ay mabaho pa sa kumain ng 10 kamote. Hoy, Tamilmil, parating nyo to kay Tamilmil, may awit ako sa'yo. Diba? Inawit ko na to. Sabi nga nila namin nung high school, Eat kamote, the musical fruit. The more you utot, the more you eat. The more you eat, the more you utot. Eat kamote, the musical fruit. Ayan ka, Tamilmil, kamote ang utak nyo ni Harry Roque. Pareho kayong abogado, pero hindi kayo mga abogado per se. No, hindi kayo nag-iisip. Mamaya si Harry Roque dito, talagang wala na po. Wala na. Na-wrecking ball na rin siya, mga kababayan. Ito pa ang sabi ni Representative Pami Zamora, one of the young guns sa Kongreso. Vice President Sara Duterte's criticism of issues that range from flood control projects to her reduced security is more polarizing than productive. Correct. And all of us in the House are ready to work hand in hand with all officials whose input are productive to the national agenda. Just like what Senate President Escudero said, I also encourage the Vice President to constructively use her position and resources. Ang problema, hindi niya alam gamitin kasi tanga, bobo, sinungaling pa. Ayan. Diba? Ano pa ang sabi ni Representative Joel Chua ng Manila, City of Manila? Sinisira niya ang imahe ng bansa sa world stage. Ayun po ang gustong mangyari ni Duterte itong si Tamilmil.
Para kung sira na po yan, siyempre sasabihin ng mga ibang bansa, ay wag tayong mga lakal dyan. Hindi maganda kasi bagsak yan eh. Hindi marunong mamuno yung presidente nilang si PBBM. Ganun po eh. Gusto nilang ipakita pati sa mga kasundaluhan na, oy, pumanig na kayo sa amin, walang mangyayari sa inyo dyan. Anong ginawa ng speaker? Dadagdagan pa ang kanilang mga allowance. Inaalagaan ng AFP. Ang AFP at kapulisan ay apolitical. Di ba? Nang iinganyo sila pero wala po silang mahikayat kasi mas naniniwala ang taong bayan. Ayan. Yan ang proof. Yan ang proof. Yan ang proof. Ha? More people back Marcos than Duterte. Yan ang proof. Dahil puro kayo sinungaling, mga Duterte at Kibuloy. Sinungaling kayo. Sinasabi niyong makadiyos kayo, makapilipino kayo, pero ni isang statement about the harassment, the bullying ng Chekwa sa West Philippine Sea, wala. Sinong paniniwalaan ng tao, mga kababayan? Sino ang malaking sinungaling? Diba? Sa Pogo, wala. Andyan, ha? Lalo na siya, babae siya. Diba? Wala kang masabi sa sexual harassment? Sa sex slavery? Human trafficking ng mga babae? Diba? Wala. Tamilmil. Wala siyang pakialam. Hindi ka, sa sabi niya, hindi man akong presidente, wala akong pakialam. Hindi ka pala presidente, ano trabaho mo? Ha? Ano ka? Palamuti? Kumukuha ka ng pera? Kumukuha ka ng budget? Saan mo dinadala? Kaya dapat talaga busisiin ang budget niyan. Huwag wigyan ng budget yan. Huwag na rin pasahurin yan. Better yet, impeach. Impeach, impeach, impeach. Ano ba ang sabi ni Harry Roque? Mamaya. Ha? Ngayon, yung dating pumotekta sa kanya, yung dating sumalo sa kanya tungkol sa kanyang DepEd for 2 years, ha? Yung nag-sponsor sa kanya para sa DepEd budget niya, may sinabi na rin po, kumalas na rin siya. Kasi alam ko, tinanggal din ito sa kanyang partido dun sa hugpong ng pagbabago. Yan. Ito po. Si Representative Davao de Oro, Representative Maricar Zamora. Pero ano po ang sabi ni Tamilmil dati dun sa kanyang open, letter niya? Kung basahin mo yung GAA at itrace mo ito nabasa ko na to eh. Ha? Kung saan pumupunta ang pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera ng budget ng gobyerno. So, isa yan sa yung mga rason. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Wala akong nakitang pagbabago. Really? Di sana pumunta ka sa Kongreso. Nag-privilege speech ka dun. Diba? Sino ba mga nandun? Nandun si Jaime, Sila ang mga pumirma dyan sa GAA na yan. Sila ang nag-review ng budget. Tapos sasabihin mo, misappropriated ang mga budget, hindi nagamit ng tama. Kasama ka sa gobyerno. Hindi mo rin nagamit ng tama ang budget mo sa OBP at DepEd. Tama, mali mga kababayan. Nagsasalita siya ng ganyan, akala niya wala siyang perang ginastos. Buti sana kung magsalita ka ng ganyan, hindi ka kabilang sa gobyerno. Kasama ka ng mga makabayang black na nagproprotesta, sila Renato Reyes, sila Nery Colmenares, yung isa, yung malaking ngipin, si Jokno. Wala sila sa gobyerno. Ikaw, nasa gobyerno ka. Tama, dapat ginamit mo yung katungkulan mo, humarap ka sa Congress, give me a privilege speech about these findings I have that you guys are misrepresenting, misappropriated all your budgets. Maling-mali. Ganon. Wala Ganon ka, Bakit ka naging ganon? Tapos magmamalaki ka sa amin? You have the power. Dapat ginamit mo. Tama si Escudero. You have the power and the position. You are the second highest leader in the land, pero tamilmil ka? Diba? Kung dala mo ang bayag mo, pumunta ka sa Kongreso tulad nung ginawa ni Madam Imelda dati. Pumunta siya sa Senado. Hinarap niya. Nagre-request siya na i-open na ang Marcos Wealth. Ayaw nila. Ikaw, tama-tama para you will be hailed as a hero. Na yung inangak-ngak yung adik-adik, sana binakapan mo ng ganung aksyon para maniwala ang mga tao. Kaso wala tahimik ka ngayon, ano ang sabi sa'yo dito ng Davao de Oro, kababayan mo tong taga Davao, si Representative Zamora. Davao lawmaker calls out BP Sara's poor performance as DepEd chief. Tingnan ninyo, poor performance, pero ang sabi ng mga survey,
best performing cabinet member. So ngayon, yung survey ng mga yun na nagsasabing best performing cabinet member siya, sinungaling. Ayan ang sabi, i-relate natin. Poor performance pala siya sa DepEd, tapos sasabing best performing cabinet member. Ano bang cabinet siya? Di DepEd. Ano ang sabi ni Representative Zamora? Actually, may news niya dyan doon na lang tayo sa quote card. The root cause of our educational challenges remain even after the tenure of BP as Education Secretary. The minimal progress made undermines her credibility when she criticized the Marcos administration. Kaya nga po nilagay ni Pangulong Marcos si former Senator Angara. Ang ganda nung plataforma ni Senator Angara. Tingnan niyo yung vlog natin, 'di ba? Ganda. Isa sa mga main goal niya, maiangat tayo sa PISA. Tapos yung textbook, 'di ba? Ano ang plano nila sa PISA? Yung mga workload ng mga guro. Yun nga lang, problema pa rin sa increase ng sahod ng guro. Sana magawa ng paraan. Okay? Vice President Sara Duterte must look at how she can help. Real leadership means offering solutions, not just criticism. Correct po. Correct yan. Biruin mo. Ito pa ang sabi niya. Ang sabi ni Zamora, idagdag lang natin dito sa politiko. Davao lawmaker to Sara Duterte. Real leadership means offering solution, not just criticism. Okay? Ito ang sabi niya, patutuhanan lang natin. Zamora, representative of Davao de Oro and sponsor of the 23 and 24 budget of DepEd, said she fought hard to approve the agency's budget with almost no revisions. As the DepEd budget is sponsored for the past 2 years, I fought hard to have its budget approved with minimal revision. But its implementation was carried out solely by the department. Tama naman. Failed. Pinaglaban niya ang budget. Wag nang tanggalan, wag nang baguhin. Pero the implementation of that budget, wala. Pulpul. Si Sara Duterte, pulpul, mga kababayan. Pambihira naman kayo. Kaya nagmamalaki ka pa? Ang kapal naman ng mukha mo. Wala kang wala ka nito, wala kang kagalingan. Doon ka na lang, bumalik ka na lang ng Davao. Better yet, mag-resign ka na lang. Kung hindi, kailangan ma-impeach ka. Alam nyo ba, yung impeach na yan, natutunugan na nila mga kababayan. Sa palagay ko, napanood nyo na sa mga favorite nyong vlogger. Yung mismong kampo ng mga DDC, yung mga posting nila, yan na, impeach. Sabi nga ni Harry Roque, mga kababayan, nakakita ko try nyong i-impeach si Sara Duterte. Mananagot kayo sa taong bayan. Really? Oy, Roque, ito, basahin mo tong headline nito sa Amerika. Yan, naging headline na sa inyo. More people back Marcos than Duterte. Bakit kang magbabanta? Bakit kang magbabanta? Diyan sa mga post ninyo na subukan daw i-impeach si Duterte at makikita ninyo. Harry Roque, sigurado ka na babak-upang kayo ng taong bayan? Yung nyo nga, yung sinasabi nyong welga ninyo, yung mga pumunta dun sa sa EDSA, na hindi mo pera yan, iilan lang kayo? Oy, Roque, again, isampal mo to sa mukha mo, Roque, Ni hindi nga kayo naka 16% nung 32 million nyo 20 nga lang daw kayo dun Tapos kung gaguhin ng mga vloggers, influencer nyo yung Sara Resign movement dun sa Liwasang Bonifacio, sabihin nyo para lang nag-field trip, parang nag-PTA, binaboy nyo pa ang PTA, nakakahiya naman kayo, wala kayong galang sa mga parent teachers, diba? Yung mga vloggers ninyo, nag-field trip lang daw, ngayon at least sila may naparesign sa DepEd. Paano kung gawin ulit yon, sabihing impeach? Ano gagawin ninyo? Anong sabi nila? Sige, subukan nyong i-impeach taong bayan ng mga kalaban ninyo. Well, bakit? Nauurat na ang tumbong ninyo, mga kababayan. Takot na takot kayo. Ganon? Ayan Ayan po yung larawan ng mga nag-rally. Tingnan nyo, bilangin nyo. Yan ba yun? Wala nga 16% yan ng Walang 16%. Diba? Salamat po kay First Couple. First Couple, di ko makita yung sinasabi ko na yung sinulat ni Roque, baka may nag-delete na siguro, mga kababayan. Pasensya naman, Okay? Diba?
Taong bayan talaga? Wala. 16%, wala nga 16% yun eh. Tangina naman, baka nga wala pang 0.001. Diba? Ng 32 million ninyo, tapos magmamalaki kayo. Mga ulul, wag kami, Roque. Ha? Ito pa nga dito sa posting ni Sir Benji, may mga Dabawenyo. May mga Dabawenyo na inapi-api ng mga Duterte. Ayan mga kababayan, binura lang ng pangalan, Ang sabi dito, pinademolish mo kaming mga magsasaka dito sa Davao City kahit walang court order para tayuan ng inyong sports complex. Saan na pala napunta ang fully paid na bayad namin sa lupa namin? Plastic kayo, concern pa kayo sa constitution natin, unconstitutional ang ginawa ninyo sa amin dito sa Davao City. Mismo dito lang ito pinakita sa hindi lang ito pinakita sa media kasi control ninyo diyan, alam ng mamayang Pilipino. 239 families na farmers ang affected, wala pang Second World War, dito na kami nakatira. Saan na ang justice sa Davao City? Di ba? Tingnan niyo. Yung mga frontliners nga na nagtrabaho sa COVID noon, hindi nyo binigyan ng ayuda. Sino nagbigay ng ayuda? Ang Pangulong Marcos? O sino ngayon ang merong pagmamahal sa mga kapwa Pilipino? Sino ang may tunay na malasakit sa kapwa Pilipino? Kaya ito po, mga kababayan, Kaya yan, ayan. Pangalandakan natin. Ito. More Filipinos back Marcos than Duterte. Naglalabasan po ang mga baho. 'Di ba? Ano lang ang ano nyo sa Marcos? Ha? Ano lang? Plunderer, mamamatay tao. Hindi nyo pa gaano mapatunayan yan eh. Lahat ng ikinaso ng PCGG, bagsak eh. 'Di ba? 99 counts. Hinarap ng Marcos ni Madam Meldy, ni Lola Meldy. Di siya natakot. Sabi ni Bongbong, i-file nyo sa korte. Pupuntahan nila. Hinaharap nila ang kaso sa korte. Ang mga Duterte, Kiki Boloy, i-file nyo sa proper forum. Pinal sa korte. Nung nalamang non-bailable, tago. Urong bayag ang mga kupal. Tapos nagmamadali na silang makaupo. Tulad nung, ito, yung sinasabi ni Roque, mga kababayan. Kasi nga, takot na sila. Takot na takot silang pumasok sa oblo. Ika nga, do not do the crime if you cannot do the time. Di ba, Kibuloy? Fuck you. Di ba? Eto, unahin natin to. Itong magaling na representative from Batangas, si Representative Gerbil Luistro. Galing nito. Meron pong si JDB. Panoorin nyo, meron silang interview diyan kay Representative Luistro, almost 1 hour. Pinanonood ko po kahapon, di lang ako natapos. Ang galing. Ang ganda ng mga tanong nila, JDB. Shout out kay JDB. Sabi dito ni Representative Luistro kay Roque. Punta na tayo kay Roque. Kahit abogado ka, if you knowingly allow this company, yung Lucky South 99, to commit crimes, violations of the revised penal code, it means you become a principal by direct participation. If not principal by inducement, then you become principal by direct participation. Ibig sabihin, kasama ka na. Paok. Tignan nyo, itong magaling na representative. Si attorney po siya. Attorney po yan. May legal liability si Roque dyan. Alam nyo ba nung ini-interview siya doon, sagot niya kila JDB, sa kasama ni JDB? Legal luminaries ito si Roque. Pero ang sabi ni Representative Luistro, hindi niya na maatim yung pagsisinungaling ni Roque doon sa hearing. Kasi alam ni attorney o Representative Luistro, pasensya po Kong, hindi siya makatiis. Alam niya nagsisinungaling si Roque, hindi yung sinasabi ng batas, pero legal luminaries pa yan. Nagtuturo pa ng law si Roque. Dapat talaga madisbar si Roque. Anong ginagawa ng Integrated Bar of the Philippines? Anong ginagawa ng Supreme Court? 'Di ba? May ginagawa nga ba kayo, mga kababayan? O baka naman puro dakdakan na lang? Yung patuloy na pagsisinungaling, patuloy na pagsisinungaling ni Roque, hindi na nahiya. Dapat talaga may gawing action kay Roque. Kasangkot ka na, Roque, sabi ni Kong Luistro. Kung tama po yung pagkaka-interpret ko dyan.
then you become principal by direct participation. Kaya nga, nagsinungaling kay. Violation of the revised penal code. Yari ka, Roque, dapat kang matanggalan, makulong ka. Ha? O ngayon, mga kababayan, dito sa politiko, meron pala, totoo pala yun. May online petition to disbar, Roque. Ayan, no? Abogado don't? Online petition to disbar Harry Roque launch. O, nilunsad na daw po. An online petition has been launched calling on the Supreme Court to disbar former presidential spokesperson Harry Roque for allegedly conducting himself in a matter unbecoming of an abogado. The petition is started by one Tom Babauta on the website change.org has garnered 800 signatures. Oh, anuhan nyo po ito. Pirma po kayo doon. Walang bayad siguro yan. Oh, di ba? Sige. Hanapin nyo na yan, no? Hanapin nyo na tong si Tom Babauta o Babauta sa change.org. I-disbar si Roque. Tama yan. Para makita ng Supreme Court na marami pong na sa kanya na galit. Kasi walang ginagawa Integrated Bar of the Philippines. Kung member siya dyan. Ha? Pasensya naman po, Integrated Bar of the Philippines. You have to do something. This guy is tarnishing yung inyong kung member siya dyan. Tama, mali. Oh. Nakakaya po, abogado. Pero, nanlolokong abogado, sinungaling, di ba? Partisan na partisan siya. O, ito pa, mga kababayan, bakit talagang nais niya nagwawalwal siya? Di ba? Nais niyang talagang maiupo na si Sara. Bakit? Kasi, ICC is coming. Yung lower house, nag-create na ng Quadcom to investigate the POGO, illegal POGO, drug war ni Duterte, EJK. At sabi nga nila Barbers at ni Dam Fernandez, pwedeng magamit ng ICC investigators yung kanilang ginawang hearing. O malamang, maooblo tong mga to. Siya ngayon, nayari siya. Iimbestigahan siya ng PAOK, kasama pa ang misis niya. Ang bali-balita di umano, sabi daw nila, mukhang babay na, Roque. Iniwan yata ng asawa. Kasi nadawit eh. Diba? Walang kaalam-alam yung asawa, siguro, dawit. O, dawit. Totoo ba yun, Roque? Ikaw ba iniwan na yung asawa dahil meron ka daw Mr. Supra? O, tatanong lang. Diba? O ngayon, ano po ang sinabi niya sa Pangulong Marcos? Ito, ebidensya, hindi po ako nagkikwento nung sinasabi ko lang sa LS. Yan. With the fate and future of more than 110 million people in his hands, the President must prove to every Filipino that he is in the right frame of mind to continue leading the nation. If indeed he is saddled by a chronic illness or health disorder, I respectfully suggest that he allows the constitutional successor to take over in an acting capacity. He knows his current VP is not power-hungry and will not usurp his elective position. Otherwise, she would not have gifted him the presidency on... Hoy, Roque, kung gano'n naman pala kagaling yung VP mo, bakit pa ayaw-ayaw pa siya na hinihikayat ninyo yung Ran Sararan na tumakbong presidente? Tapos sasabihin mo, hinand ni Sara Duterte yung silver platter ng presidente sa aming Pangulo? Gago! Magkumparahan tayo ng Marcos loyalists and supporters kaysa sa DDS ninyo. Tingnan natin. Di ba sabi nyo lamang kayo ng 500,000? Ayun lang ang DD sheet. Inaari ko na. Yun lang ang DD sheet. Yun ang mga hindi bumoto kay Pangulong Marcos kasi anti-Marcos. Yun lang ang DD sheet. Pero yung the rest na 31 million yan, legit po yun. Marcos supporters and loyalists yun. Legit yun. Diba? Kaya wag kang magmalaki sa amin na hinand niya, ginifted niya ang silver platter. Nek mo. Si Sara Duterte ang nakakuha ng silver platter sa Marcos family o kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa popularidad at naniniwala sa kakayahan ng mga Pilipino kay Pangulong Marcos, siya ang nakinabang dahil na-BP siya. Diba? Kaya wag kang gamol. Alam namin ang pinanggagalingan mo. Dahil ikaw ay disgruntled, bitter, at ang laki ng nagastos mong pera kay Tamilmil. 36 million, di ba? Tatanong lang. At ngayon, malamang, baka maoblo ka. Dahil natira ka na sa Pogo. The evidence shows na ikaw ay parang may koneksyon doon. O, tama, mali. Di ba, Roque? Kaya gustong-gusto mo? At sino ka?
para mag-suggest. Di ba ikaw na rin na nagsabi na walang makakapag-utos sa presidente na gawin ito o gawin yan. Tanging ang presidente lamang ang gagawa nun. Siya po ay commander-in-chief. Di ba ikaw nagsabi niyan? Tapos ngayon, babawiin mo yung sinabi mo? O di ba litong-lito ka na? Hindi mo na alam pinagsasabi mo, Roque. Mahiya ka. Di ba? Kasi atat na kayo. Hindi nyo mapababa, hindi nyo mapaniwala ang mayoryang Pilipino because isampal natin. More people back Marcos than Duterte. Nagrally pa kayo. Si Morales nagrally. Ilan sila? Isa, dalawa. May pinakita ko yung picture kanina. Ilan sila? 20? Ayun ba? Yung 32 million nyo? Gago. Naratiban nyo lang yan, Roque. Kaya, hindi kayo maniwala. Oh. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Ayan. Basahin mo, Roque. Oh. Sampal sa'yo. Oh. Balitang Amerika na yan. Baka binabalita na rin yan all over the world. O nasaan kayo ngayon? Sinungaling kasi kayo. Kayo ang hungry power, sabi niya pa dito. He knows his current VP is not power hungry. Bakit nyo pinabababa ang Pangulo? Sa palagay nyo, ang Pangulo ay may chronic illness? He's not on his right mind? So, ibig pala sabihin, hindi nakikita ng mga mambabatas o mga cabinet member na may chronic illness. Yung chronic illness na sinasabi niya dyan ay addict sa pulburo ng Pangulo. Di ba? Ikaw lang nagsasabi niyan sa kayong sinasabi niyong 16%. Pero yung maroyang Pilipino, hindi nakikita yan eh. Di ba? Kasinungalingan, Rocky, baka kayo ang may chronic illness. Ano yon? Ay ano? Praning. Di ba? Puro kayo bangag. Ikaw nga nagsabi. Doon sa Vancouver, gusto nyo bang makita ang junior na gaganon? Authentic po yan. O ngayon, no? Wala kang nga maipakita tapos you are suggesting, who are you? Ordinaryong mamayang ka lang, who are you? Ikaw na rin nagsabi, wala pong makakapag-utos sa presidente na gawin ito. Di ba yung sinasuggest ni Trillanes na magpa-drug test? Oh, tapos ngayon kay Pangulong Bongbong, wala na yung sinabi mong ganon, gago ka pala. Di ba? Sino ang may chronic illness? Sino ang may health disorder? Ikaw, may mental incapacity kayo, kasama na yung Tamilmin mong si Fiona. Yung magaling mong BP, magaling mag-wrecking ball. Sinira ang sariling kredibilidad. Sinira ang political career. Kaya mangarap lang kayo. Ang tanging paraan lang para mapababa nyo sa pwesto ang Pangulong Marcos? Ha? Alam nyo na mga kababayan. Yung tulad ng ginawa kay President Trump o former President Trump. Ngayon nga lang failure. Pero pag mangyari yan, sa palagay nyo, hindi kayo aalmahan ng Marcos supporter? Hindi kayo aalmahan ng mga dilaw? Na yung mga ayaw na ayaw sa Duterte? Maghahalo ang balat sa tinalupan, probably there will be a cyber war. Dahil sa kagagawan nitong mga Duterte, Kibuloy at minions nila na gustong panghawakan ng Pilipinas, sino ang ganid? Tapos sasabihin nyo, may health disorder or chronic illness? Wala nga kayong mapatunayan eh. Ang gusto nyo, si Pangulong Marcos pa ang magbigay ng ebidensya sa inyo, ay managinip kayo. Diba? Ang galing-galing mong magsalita in defense of Duterte dati, tapos ngayon pag hindi na si Duterte ang presidente, lahat, all bets are out. Gago. Dapat ka talagang makulong. Dapat ka pang madisbar, animal ka. Diba? Ipapatake over si Sara Duterte, kinakagat lang yung mga naratiba nila na mga puro kasinungalingan, puro pangwawalang hiya, paninira ng ating bansa. Gusto nila mahalin daw ang Pilipinas, unahin ang Pilipinas. Hindi po totoo yun. Inuuna nila ang sarili nila kasi bakit? Alam nila eh. They are guilty sa kanilang mga kalokohan. O yung amo nilang isa, si Kibuloy, di ba? Plight is the sign of guilt. O, di ba? Mga gago. Mga sinungaling tapos maniniwala kayo. Oy, Roque, oh. Oh, yan, oh. More people backs Marcos than Duterte. Animal. Pero yan din nila tatanggapin. Hindi bayad dito. Diba? O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.